Naisip mo na ba kung maaari mong makilala ang Antikristo bago niya linlangin ang mundo? Paano kung binigyan kami ng Biblia ng eksaktong plano upang makilala ang figure na ito bago siya tumaas sa kapangyarihan? Sa aklat ni Daniel, binigyan tayo ng Diyos ng 7 makahulang mga susi na nagbubukas ng pagkakakilanlan ng Antikristo, at ang mga paghahayag na ito ay mas kagyat ngayon kaysa dati, lalo na habang nasasaksihan natin ang mga dramatikong pagbabago sa pandaigdigang pamumuno kabilang ang mga kaunlaran sa loob ng Vatican. Sinasabi sa amin ng Biblia sa 2 Tesalonica 2:3 na ang araw na iyon ay hindi darating hanggang sa maganap ang paghihimagsik at ipinahayag ang taong walang batas. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan at awa, ay hindi tayo iniwan sa kadiliman. Binigyan niya kami ng mga tiyak na palatandaan na dapat bantayan, kaya hindi kami mahuli kapag ang panlilinlang na ito ay lumitaw sa entablado ng mundo. Ang 7 mga susi mula sa mga hula ni Daniel ay tulad ng mga espiritual na marker ng DNA na makakatulong sa iyo na makilala ang Antikristo na may ganap na katiyakan. Ang matutuklasan mo sa video na ito ay maaaring ang pinakamahalagang impormasyong makahulang matatanggap mo. Binalaan tayo ni Jesus sa Mateo 28:24 na ang panlilinlang sa mga huling araw ay nakakumbinsi na, kung posible, kahit na ang mga hinirang ay malilinlang. Iyon ang dahilan kung bakit ang pag-unawa sa 7 mga susi na ito ay hindi lamang kawili-wili. Ito ay mahalaga para sa iyong espiritual na proteksyon sa mga huling araw na ito. Bago tayo sumisid, kailangan kong magtanong, naniniwala ka bang nabubuhay tayo sa mga oras ng pagtatapos? Napansin mo ba kung paano nakahanay ang mga kaganapan sa mundo sa hula ng Biblia sa isang mabilis na bilis? Ay, drop ang isang puna sa ibaba sa iyong mga saloobin at huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga makahulang pag-update na maaaring makaapekto sa iyong walang hanggang kapalaran. Ang impormasyong malapit kong ibahagi sa iyo ay nag-uugnay sa mga sinaunang hula ng Biblia nang direkta sa mga kasalukuyang kaganapan, kasama na ang mga kamakailang pag-unlad sa loob ng Vatican. Ang mga ito ay hindi malabo na mga hula, sila ay tumpak na mga marker ng propetiko na naitala ni Daniel sa ilalim ng inspirasyon ng banal. At tulad ng makikita natin, tumuturo sila sa isang figure na lalabas mula sa isang napaka-tiyak na lokasyon na may napaka-tiyak na mga katangian. Galugarin natin ang 7 mga susi na ibinigay sa atin ng Diyos upang makilala ang Antikristo bago ang kanyang buong pagtaas ng kapangyarihan. Sa malalim na mga pahina ng Biblia, lalo na sa aklat ni Daniel, nakita namin ang mga pambihirang paghahayag tungkol sa mga oras ng pagtatapos. Kung titingnan natin ang mga pangitain na ipinagkaloob ng Diyos kay Daniel, hindi natin maiwasang mapahanga ng katumpakan at detalye kung saan inilarawan niya ang pagtaas ng Antikristo. Ang unang susi na inaalok sa amin ni Daniel ay pangunahing ang Antikristo ay lalabas mula sa Europa. Hindi sinasadya na ang impormasyong ito ay selyadong hanggang sa mga oras ng pagtatapos. Nakita ni Daniel ang 4 na hayop na umuusbong mula sa dagat. Bawat isa ay kumakatawan sa isang imperyo sa mundo na maghuhubog sa kasaysayan. Ang 4 na hayop na inilarawan sa Daniel 7:7 ay nakakatakot at napakalakas na may mga ngipin na bakal at 10 sungay. Ang hayop na ito ay kumakatawan sa Roman Empire, ang ika-4 na mahusay na imperyo ng daigdig pagkatapos ng Babylonia, Medo-Persia at Greece. Ito ay mula sa ika-4 na hayop na ito na lumitaw ang maliit na sungay, ang figure na alam natin bilang Antikristo. Kapag pinag-iisipan natin ang paghahayag na ito ng may pananampalataya, napagtanto natin na ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay nagbabala sa atin tungkol sa kung saan dapat nating asahan na magmula ang manlilinlang na ito. Ano ang gumagawa ng hula na ito kahit na mas kaakit-akit na ang Roman Empire, hindi katulad ng mga nauna nito, ay hindi talaga nawala, ito ay nagbago. Habang ang mga imperyo ng Babylon, Medo-Persia at Greece ay ganap na pinalitan, nagbago ang Roma, nagkalat, at pagkatapos ay muling lumitaw sa iba't ibang mga form sa buong kasaysayan ng Europa. Para bang ipinapakita sa atin ni Hesukristo na hindi tayo dapat tumingin sa isang sinaunang, natapos na imperyo, ngunit sa mga modernong pagpapakita nito.
Nang makita ni Daniel ang maliit na sungay na lumitaw sa 10 mga sungay ng hayop na Romano, nakakakita siya ng isang bagay na lumilipas sa oras, isang katotohanan na umaabot sa ating mga araw. Ang Apostol John sa Aklat ng Pahayag ay umaakma sa pangitain na ito sa pamamagitan ng paglalarawan ng isang hayop na may katulad na mga katangian. Hindi sinasadya na ang parehong mga propeta na pinaghiwalay ng mga siglo ay nakatanggap ng mga nakahanay na paghahayag. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Amos 3:7 na tiyak na ang Panginoong Diyos ay walang ginagawa nang hindi inihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Ang kasunduang ito ay isang patotoo sa katotohanan ng mga banal na paghahayag na ito. Kung titingnan natin ang modernong Europa, nakikita natin ang mga estrukturang pampolitika, relihiyon at pang-ekonomiya na madaling magsilbing platform para sa paglitaw ng makahulang figure na ito. Ang European Union, kasama ang karaniwang pera, parlamento at lumalagong pagsasama ng politika, ay kumakatawan sa isang pagtatangka na muling isaalang kung ano ang dating teritoryo ng Roman Empire. Ang Vatican bilang isang institusyon na lumitaw mula sa abo ng Roma at pinanatili ang pandaigdigang impluensya sa loob ng maraming siglo, nararapat din na espesyal na pansin kapag isinasaalang natin ang hula na ito. Si Daniel ay hindi lamang naglalarawan ng malayong mga kaganapan sa kasaysayan, nagbibigay siya ng isang mapa para sa mga mananampalataya na mabubuhay sa mga huling araw, kaya makikilala nila ang mga palatandaan ng mga oras. Binalaan tayo ni Jesus sa Mateo 24:24 na ang mga maling Kristo at maling mga propeta ay babangon at magpapakita ng magagandang palatandaan at kababalaghan upang maligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang. Ang unang key ng pagkakakilanlan na ito ay mahalaga upang maprotektahan tayo mula sa panlilinlang na iyon. Ang Diyos sa kanyang awa ay hindi tayo iniwan ng walang direksyon. Binigyan tayo ng kanyang salita bilang isang lampara sa ating mga paa at isang ilaw sa ating landas, tulad ng sabi ng awit 119:105. Mahalagang tandaan na nakita ni Daniel ang Antikristo na umuusbong hindi bilang isang panlabas na kapangyarihan na nasakop ang Europa, ngunit bilang isang puwersa na nagmula sa loob mismo ng sistem. Sa Daniel 7:8 nabasa natin na kasama sa kanila ang isa pang sungay, isang maliit ay bumangon. Ito ay isang mahalagang pagkakaiba. Ang Antikristo ay hindi magiging isang dayuhang mananakop, ngunit ang isang tao na tumataas sa loob ng sistemang Europa, marahil sa pamamagitan ng itinatag na demokratikong o institusyonal na paraan. Siya ay magiging isang produkto ng Western sibilisasyon mismo, gamit ang mga estruktura at halaga nito upang makamit ang kapangyarihan. Kapag ginagamit natin ang ating pananampalataya upang makilala ang mga oras na nabubuhay tayo, dapat tayong maging alerto sa mga pinuno ng charismatic na umuusbong sa loob ng umiiral na mga estruktura ng Europa, maging pampolitika, relihiyoso, o pang-ekonomiya. Itinuturo sa atin ng Biblia sa 1 Juan 4, Katimuano na hindi naniniwala sa bawat espiritu, ngunit subukan ang mga espiritu upang makita kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming mga maling propeta ang lumabas sa mundo. Ang espiritual na pag-unawa na ito ay mahalaga sa mga oras na nabubuhay natin. Kung maraming mga tinig ang nakikipagkompetensya para sa ating pansin at katapatan, habang pinag-iisipan natin ang unang susi ng pagkakakilanlan na ito, naalalahanan natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga hula sa Biblia na may bukas na puso at isang matulungin na pag-iisip. Hindi inihayag ng Diyos ang mga bagay na ito upang masiyahan ang ating pagkamausisa, ngunit ihanda tayo. Sa 2 Pedro 1:19, hinihikayat kaming bigyang pansin ang makahulang salita. Tulad ng isang ilaw na nagniningning sa isang madilim na lugar, hanggang sa araw na sumisikat at ang bituin ng umaga ay tumataas sa iyong mga puso. Ang paglitaw ng Antikristo mula sa Europa ay hindi lamang isang kagiliw-giliw na detalye ng heograpiya. Ito ay isang banal na babala para sa amin na maging mapagbantay. Tinawag tayo ni Hesukristo na maging matalino bilang mga ahas at kasing inosente bilang mga kalapati. Mateo 10:19. Ang banal na karunungan na ito ay nagsasama ng pag-unawa sa mga palatandaan ng mga oras
at pagkilala sa mga diskarte ng kaaway bago ito ganap na maipakita. Habang pinagmamasdan natin ang mga pag-unlad sa Europa na may mga mata ng pananampalataya, makikita natin ang yugto na itinakda para sa katuparan ng sinaunang hula na ito. At habang naghihintay tayo, hindi tayo dapat matakot, ngunit tiwala sa Diyos na nagpakita sa atin ng wakas mula sa simula. Ang pangalawang susi na ibinibigay ni Daniel para sa pagkilala sa Antikristo ay inihayag ang kanyang diskarte sa politika. Aalisin niya ang 3 pinuno upang pagsamahin ang kanyang kapangyarihan. Sa Daniel 7:8, nabasa natin na ang maliit na sungay na ito ay mag-aalsa ng 3 sa 10 sungay, mga hari o bansa. Ito ay hindi lamang isang makasaysayang pag-usisa, ito ay isang banal na babala tungkol sa kinakalkulan na kalikasan ng pagtaas ng kapangyarihan ng Antikristo. Ano ang partikular na kapansin-pansin tungkol sa hula na ito ay ipinapakita sa amin na ang Antikristo ay hindi lalabas sa pamamagitan ng maginoo na pakikidigma o pagsakop sa militar. Sa halip, ang kanyang diskarte ay magiging banayad, madiskarteng at mapanlinlang. Bilang mga mananampalataya kay Hesukristo, dapat tayong maging mapagbantay at makilala sapagkat habang binalaan ng ating Panginoon sa Mateo 10:16, kailangan nating maging matalino bilang mga ahas at hindi nakakapinsala bilang mga kalapati. Ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan ay nagpahayag ng pattern na ito upang makilala natin ito kapag nagbukas ito sa harap ng ating mga mata. Hindi tinukoy ng Biblia kung paano matanggal ang 3 pinuno na ito, ngunit ang wika ay nagmumungkahi ng isang pamamaraan at sadyang proseso. Ang salitang uproot ay nagpapahiwatig ng isang kumpletong pag-aalis, hindi lamang isang pagkatalo, ngunit isang kabuuang pag-aalis. Maaari itong maipakita sa iba't ibang paraan sa ating modernong konteksto, sa pamamagitan ng pampulitikang pagmamaniobra, pang-ekonomiyang presyon, diplomatikong paghihiwalay, o kahit na mga orkestra na iskandalo. Ang malinaw ay hindi ito magiging isang magulong o random na proseso, ngunit isang kinakalkula na diskarte upang alisin ang mga hadlang sa agenda ng Antikristo. Sa buong kasaysayan, nakita natin kung paano maaaring pinagsama ang kapangyarihan sa pamamagitan ng madiskarteng pag-aalis ng oposisyon. Ngunit tinitiyak tayo ng Biblia sa awit 33:10-11 na pinupukaw ng Panginoon ang mga plano ng mga bansa. Pinipigilan niya ang mga layunin ng mga tao. Ngunit ang mga plano ng Panginoon ay matatag na magpakailanman, ang mga layunin ng kanyang puso sa lahat ng henerasyon. Kahit na nasasaksihan natin ang mga nakakagambalang pag-unlad na ito, ang ating pananampalataya sa soberanong plano ng Diyos ay dapat manatiling hindi matitinag. Ang ilang mga scholar sa Biblia ay napansin ang isang potensyal na koneksyon sa pagitan ng hula na ito at ang istruktura ng papacy, lalo na sa kung paano ito lumitaw upang punan ng lakas ng vacuum na naiwan sa pagbagsak ng Western Roman Empire. Ang papacy ay makasaysayang nakakuha ng autoridad sa 3 pangunahing mga rehiyon na dating bahagi ng Roman Empire: ang Heruli, ang Ostrogoths, at ang Vandals. Habang dapat nating maging maingat na huwag gumawa ng mga tiyak na pag-angkin tungkol sa mga tiyak na katuparan, sulit na isaalang-alang ang mga pattern ng kasaysayan na maaaring mag-isip ng mga kaganapan sa hinaharap. Itinuro sa amin ni Jesus sa Mateo 16:3 na makilala ang mga palatandaan ng mga oras, at bahagi ng pag-unawa na ito ay nagsasangkot ng pagkilala sa mga paulit-ulit na pattern sa kung paano nagpapatakbo ang espiritual na panlilinlang. Ang Biblia ay ang aming panghuli gabay na nagpapaliwanag ng landas sa unahan bilang awit 119. 105 ay nagpapaalala sa amin. Ang iyong salita ay isang lampara sa aking mga paa at isang ilaw sa aking landas. Sa banal na kasulatan bilang aming pundasyon, maaari nating mag-navigate kahit na ang pinaka-komplikadong makahulang lupain. Ano ang partikular tungkol sa aspetong ito ng pagtaas ng Antikristo ay ipinapakita nito ang kanyang pagpayag na alisin ang sinumang nakatayo sa kanyang paraan. Ito ay nagpapakita ng isang karakter na panimula na tutol sa pag-ibig sa sarili na ipinakita ni Hesukristo. Habang inilalagay ng ating Panginoon ang kanyang buhay para sa iba, isasakripisyo ng Antikristo ang iba upang isulong ang kanyang sariling agenda.
Ang kaibahan na ito ay tumutulong sa atin na makilala sa pagitan ng tunay na makadiyos na pamumuno at pekeng autoridad. Sa Juan 10:11 na, idineklara ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay inilalagay ang kanyang buhay para sa mga tupa." Ang Antikristo sa kaibahan ay magiging isang lobo sa damit ng shepherd, na handang sirain ang iba upang makamit ang kanyang mga layunin. Habang pinagmamasdan natin ang mga pinuno ng mundo at ang kanilang mga aksyon, ang pagkakaiba na ito ay nagbibigay ng isang mahalagang pagsubok. Naglilingkod ba sila sa iba sa personal na gastos? O isinasakripisyo ba nila ang iba para sa personal na pakinabang? Ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin upang gawin ang mga mahahalagang pag-unawa na ito. Ang pag-aalis ng tatlong pinuno ay nagmumungkahi din na ang pagtaas ng Antikristo ay hindi mangyayari sa magdamag. Ito ay isang proseso na magbubukas sa paglipas ng panahon. Ang unti-unting pag-akyat na ito ay maaring maging mahirap para sa marami na makilala kung ano ang nangyayari hanggang sa huli na. Tulad ng kawikaan na palaka sa dahang pag-init ng tubig, ang mga populasyon ay maaaring hindi nakakakita ng panganib hanggang sa maging kritikal ang sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pag-aaral sa Biblia at espiritual na pagbabantay sa mga huling araw na ito. Tulad ng 1 Thessalonica, Dr. Saringi X ay hinihikayat tayo, kung gayon, huwag tayong maging katulad ng iba na natutulog, ngunit magising tayo at matino. Binigyan tayo ng Diyos ng mga hula na ito na huwag matakot sa atin, ngunit upang ihanda tayo upang matiyak na hindi tayo mahuli ng hindi alam kung kailan nagsisimula ang mga kaganapang ito. Sa pamamagitan ng saligan ng ating sarili sa banal na kasulatan at pagpapanatili ng isang masiglang relasyon kay Hesukristo sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya, maaari nating mag-navigate kahit na ang magulong beses na may banal na karunungan at pag-unawa, habang patuloy nating ginalugad ang mga susi ni Daniel para sa pagkilala sa Antikristo. Tandaan natin na ang aming tunay na seguridad ay hindi nakakahiya sa bawat detalye ng mga kaganapan sa pagtatapos ng oras, ngunit sa pag-alam sa isa na may hawak na hinaharap sa kanyang mga kamay. Ang pangatlong susi na ibinibigay ni Daniel para sa pagkilala sa Antikristo ay kapwa matingkad at ibubunyag. Magkakaroon siya ng mga mata tulad ng mga mata ng isang tao at isang bibig na nagsalita na ipinagmamalaki. Daniel 7:8. Ang simbolikong paglalarawan na ito ay hindi lamang patula, ito ay isang banal na pananaw sa karakter at pamamaraan ng mapanlinlang na figure na ito. Ang mga mata ng isang tao ay sumisimbolo sa katalinuhan ng tao, karisma at ang kakayahang makita at manipulahin ang mga kagustuhan at takot ng tao. Hindi tulad ng banal na karunungan na nagmula sa itaas na inilarawan ng James 3:17 bilang dalisay, pagkatapos ay mapayapa, banayad, bukas sa pangangatuwiran, puno ng awa at mabuting prutas. Ang Antikristo ay magkakaroon ng isang tuso, pagkalkula ng katalinuhan na nakatuon ng buo sa pagsulong sa sarili. Ang kanyang perceptiveness ay hindi gagamitin upang maglingkod sa iba tulad ng ginawa ni Jesus, ngunit upang makilala ang mga kahinaan na maaari niyang pagsamantalahan. Sa isang mundo na nagugutom para sa pamunuan ng pangitain, marami ang maaakit sa kanyang maliwanag na pananaw at solusyon. Hindi na pagtanto na ang kanyang pangitain ay kulang sa pagkahabag at kawalan ng iingat na nagpapakilala sa tunay na makadiyos na karunungan. Ang mapagmataas na bibig na nagsasalita ng magagandang bagay ay nagpapakita ng isa pang aspeto ng karakter ng Antikristo, ang kanyang labis na pagmamataas at kahalagahan sa sarili. Patuloy na binabalaan ng Biblia laban sa pagmamataas na may Kawikaan 16:18 na nagpapaalala sa amin na ang pagmamataas ay bago ang pagkawasak at isang mapagmataas na espiritu bago ang pagkahulog. Tamo isang ko, gayunman, ang Antikristo ay tinukoy sa pamamagitan ng kanyang ipinagmamalaki na pag-aangkin sa paggawa ng pagsasalita na nangangako ng mga hindi pa naganap na solusyon sa mga problema ng sangkatauhan at sa huli ay pinoposisyon ang kanyang sarili na karapat-dapat na sumamba. Sa 2 Thessalonica 2:4, inilarawan ni Pablo kung paano niya tutulan at itataas ang kanyang sarili sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, upang itakda niya ang kanyang sarili sa templo ng Diyos na inihayag ang kanyang sarili na maging Diyos.
Ang mapang-api na pag-akala sa sarili ay nakatayo sa kaibahan ng pagpapakumbaba ni Hesukristo na pagiging nasa kalikasan ng Diyos ay hindi isaalang-alang ang pagkakapantay-pantay sa Diyos na isang bagay na magagamit sa kanyang sariling kalamangan. Filipos 2:6. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kaibahan na ito, ang mga mananampalataya ay maaring magkaroon ng espiritual na pag-unawa upang makilala ang diwa ng Antikristo saan man ito magpapakita. Ano ang gumagawa ng pangatlong susi na partikular na mapanganib ay kung paano ito nakakaakit sa ating modernong konteksto. Nabubuhay tayo sa isang edad na madalas na ipinagdiriwang ang mga charismatic personalities na gumagawa ng matapang kahit na labis na pag-angkin. Pinapalakas ng social media ang mga ipinagmamalaki na tinig, habang ang pagpapakumbaba ay madalas na nagkakamali sa kahinaan. Ang Antikristo ay magpoposisyon sa kanyang sarili bilang isang awtoridad sa moral at makahulang tinig na nag-aalok ng gabay at direksyon sa isang mundo sa krisis. Ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa marami dahil mailalarawan niya ang kanilang pinakamalalim na takot at pinakaminamahal na pag-asa na nangangako ng mga solusyon na tila napakahusay na magtanong. Gayunman tinawag tayo ng Biblia na subukan ang bawat espiritu, San Juan 4:1, at suriin ang mga pinuno hindi lamang sa kanilang mga salita, kundi sa kanilang mga prutas. Mateo 7:6. Ang pananampalataya sa salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-unawa upang makita na lampas sa nakakahimok na retorika sa puso ng isang bagay. Tulad ng itinuro ni Jesus sa Juan 7:24, itigil ang paghusga sa pamamagitan lamang ng mga pagpapakita, ngunit sa halip ay hatulan ng tama. Ang kombinasyon ng matalim na katalinuhan at mapanghikayat na pagsasalita ay ginagawang master ng panlilinlang ng Antikristo. Malamang na iharap niya ang kanyang sarili bilang maliwanagan, progresibo at natatanging may kakayahang mamuno sa sangkatauhan sa isang mas mahusay na hinaharap. Marami ang makumbinsi na ang kanyang pamumuno ay kumakatawan sa pinakatanyag ng potensyal at karunungan ng tao. Ngunit ang pangitain ni Daniel ay nagpapakita ng katotohanan. Sa likod ng manghang harapan ay namamalagi ng isang diwa ng pagmamataas at paghihimagsik laban sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na binibigyang diin ng Biblia ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagsumite sa Diyos. Ang James 4:6 ay nagpapaalala sa atin na tutol ng Diyos ang mapagmataas ngunit nagpapakita ng pabor sa mapagpakumbaba. Ang tunay na karunungan at pamumuno ay palaging kinikilala ang pag-asa sa Diyos at naghahangad na maglingkod sa halip na maihatid. Ipinakita ito ni Jesus ng perpekto ito nang hugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad, Juan 13, at sa huli nang ibigay niya ang kanyang buhay sa krus. Ang pagmamataas ng Antikristo ay magiging antithesis ng pag-ibig sa sarili ni Kristo. Habang pinapanood natin ang tanda na ito, dapat tayong maging alerto sa mga pinuno na pinagsama ang pambihirang karisma sa isang hindi nasusukat na gana sa adulasyon. Ang Antikristo ay hindi lamang tatanggap ng papuri aktibong hanapin ito at kalaunan ay hinihiling ito. Ang kanyang mga salita ay maingat na likha upang magbigay ng inspirasyon sa debosyon at hindi pagtatanong ng katapatan. Ipapakita niya ang kanyang sarili bilang solusyon sa pinakamalalim na problema ng sangkatauhan at ang katuparan ng pinakamataas na hangarin nito. Sa isang mundong puno ng kawalan ng katiyakan at takot, ang gayong figura ay magiging kaakit-akit sa marami. Ngunit ang mga saligan sa katotohanan ng Biblia ay makikilala ang mapanganib na pattern na inilarawan ni Daniel ng libong taon na ang nakalilipas. Ang ating proteksyon laban sa gayong panlilinlang ay hindi pampolitika o pagiging sopistikado ng intelektual, ngunit isang puso na nakatuon sa Diyos at isang isip na binago ng kanyang salita tulad ng hinihikayat sa amin ng Roma 2:2. Huwag sumunod sa pattern ng mundong ito, ngunit mabago sa pamamagitan ng pag-update ng iyong isip. Sa mga mata na naayos kay Hesukristo, ang may akda at perpekto ng ating pananampalataya, Hebreo 12:2. Maaari nating mag-navigate kahit na ang nakakahimok na mga panlilinlang na may kalinawan at paniniwala. Ang ika-4 na susi na ibinibigay ni Daniel para sa pagkilala sa Antikristo ay nagpapakita ng isa sa kanyang pinaka-epektibong mga diskarte. Linawin niya ang mundo
na may maling pangako ng kapayapaan. Sa Daniel 8:25 nabasa natin na magiging sanhi siya ng panlilinlang at isasaalang niya ang kanyang sarili na higit na mataas. Kapag nakakaramdam sila ng ligtas, sisirain niya ang marami at tatayo siya laban sa prinsipe ng mga prinsipe. Ang paglalarawan na ito ay nagbubukas ng isang chilling reality. Ang Antikristo ay tataas sa kapangyarihan hindi sa pamamagitan ng bukas na pagsalakay, ngunit sa pamamagitan ng pagpoposisyon sa kanyang sarili bilang isang tagapamayapa at unifier sa isang mundo na napunit ng salungatan, paghahati at kawalan ng katiyakan. Ang kanyang mensahe ng pagkakasundo at pandaigdigang pagkakaisa ay sumasalamin ng malalim sa marami. Binalaan tayo ni Jesus tungkol sa napakapanlilinlang na ito sa Mateo 24:24 na nagsasabing, ang mga maling mesyas at maling mga propeta ay lilitaw at magsasagawa ng magagandang palatandaan at kababalaghan upang linlangin, kung maaari maging, ang mga hinirang. Ang pangako ng kapayapaan ng walang prinsipe ng kapayapaan ay isa sa mga pinaka-mapang akit na panlilinlang sa lahat. Ang maling kapayapaan na ito ay malamang na maipakita bilang isang komprehensibong solusyon sa pinakapagpindot na mga problema ng sangkatauhan na nag-aalok ng pagkakaisa sa buong relihiyoso, pampolitika at kultura. Maaaring gawin ang anyo ng groundbreaking international tratado, makabagong mga sistemang pang-ekonomiya o mga revolusyonaryong diskarte sa matagal na mga salungatan. Partikular na binabanggit ng Biblia ang isang tipan o kasunduan na tila magdadala ng katatagan, lalo na kinasasangkutan ng Israel. Sa Daniel 9:27 nabasa natin na makukumpirma niya ang isang tipan sa marami para sa isang pitong. Yang kasunduang ito ng kapayapaan ay lilitaw na ang sagot sa mga siglo ng panalangin at diplomasya, isang pambihirang tagumpay na sa wakas ay nagdudulot ng katatagan sa isa sa mga pinakapabago na mga rehiyon sa mundo. Ngunit sa ilalim ng ibabaw ng maliwanag na tagumpay na ito ay namamalagi ng isang nakamamatay na panlilinlang, tulad ng binabalaan ng 1 Thessalonica 5:13. Habang sinasabi ng mga tao, kapayapaan at kaligtasan, ang pagkawasak ay darating sa kanila bigla. Ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos ay nagpapahintulot sa atin na makita ang lampas sa nakakaakit na harapan sa mapanganib na katotohanan sa ilalim. Ano ang ginagawang epektibo ang panlilinlang na ito ay tinutugunan nito ang isang tunay at malalim na pangangailangan ng tao. Inilagay ng Diyos sa loob natin ang isang pagnanasa sa kapayapaan. Jesus mismo ay tinawag na prinsipe ng kapayapaan sa Isaiah 6 at ipinangako niya, kapayapaan na iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa iyo. Juan 14:27. Samantalahin ng Antikristo ang hangaring ibinigay ng Diyos na ito na nag-aalok ng isang peking kapayapaan na tila tinutupad ang mga pangako sa Biblia, ngunit kulang ang pagbabago ng kapangyarihan ng tunay na pagkakasundo sa Diyos. Ang kanyang kapayapaan ay magiging panlabas at pansamantala na nakatuon sa mga kaayusang pampulitika at pagkakaisa sa lipunan kaysa sa malalim na kapayapaan na nagmumula sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Bilang mga naniniwala, dapat nating tandaan na ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng tunggalian, kundi ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Inilarawan ito ng Filipos 4:7 bilang kapayapaan ng Diyos na lumilipas sa lahat ng pag-uunawa, isang kapayapaan na nagbabantay sa ating mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ipinapahiwatig ng Biblia na ang maling kapayapaan na ito ay partikular na nakatuon sa Israel, na nagmumungkahi na ang Antikristo ay magpapakita ng kanyang sarili bilang isang kaibigan at tagapagtanggol ng mga Hudyo. Ang maliwanag na suporta para sa Israel ay maaaring kumbinsihin ang maraming mga relihiyosong tao na tinutupad niya ang mga layunin ng Diyos, kung sa katunayan ay nagtatakda siya ng yugto para sa pinakadakilang panlilinlang sa kasaysayan. Sa buong banal na kasulatan, nakikita natin na si Satanas ay madalas na gumagana, hindi sa pamamagitan ng pagsalungat sa mga plano ng Diyos ng direkta, ngunit sa pamamagitan ng pag-alok ng mga baluktot na bersyon ng mga ito counterfeits na mukhang katulad ng tunay na bagay. Ito ang dahilan kung bakit binigyang diin ni Jesus ang pag-unawa na nagsasabi sa amin sa Mateo 7:15 upang magbantay para sa mga maling propeta. Dumating sila sa iyo sa damit ng tupa,
ngunit sa loob ay mabangis silang mga lobo. Ang inisyatibo ng kapayapaan ng Antikristo ay ang pangwakas na lobo sa damit ng tupa, isang mapanirang agenda na nakilala bilang isang katuparan ng pinakamataas na pag-asa ng sangkatauhan. Ang pansamantalang katangian ng maling kapayapaan na ito ay nagpapakita ng isa pang mahalagang katotohanan. Ang tunay pangmatagalang kapayapaan ay maaari lamang magmula sa Diyos mismo. Ang mga pagsisikap ng tao sa paggawa ng peacemaking, habang mahalaga, ay palaging mahuhulog ng walang pagbabago ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang kapayapaan ng Antikristo ay sa huli ay mabibigo sapagkat tinutukoy nito ang mga sintomas kaysa sa ugat na sanhi ng salungatan ng tao, ang aming paghihiwalay mula sa Diyos. Sinasabi sa atin ng Roma 10:1 na dahil tayo ay nabigyang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang pundasyon ng lahat ng tunay na kapayapaan, kapwa sa ating sarili at sa pagitan ng mga bansa. Habang pinapanood natin ang mga kaganapan sa mundo na magbubukas at nakakarinig ng mga pangako ng mga pambihirang tagumpay sa kapayapaan, lalo na kinasasangkutan ng Israel, dapat nating subukan ang lahat laban sa banal na kasulatan. Ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos ay nagbibigay ng unawa na kailangan nating makilala sa pagitan ng mga tunay na paggalaw ng Espiritu ng Diyos at maging ang pinaka-sopistikadong mga counterfeits. At maaari tayong maginhawa sa pag-alam na kahit na ang pagdaragdag ay nagdaragdag, ang isa na nasa iyo ay mas malaki kaysa sa isa na nasa mundo. 1 Juan 4:4. Ang ikalimang susi na ibinibigay ni Daniel para sa pagkilala sa Antikristo ay inihayag ang kanyang tunay na saloobin sa mga mananampalataya. Susuriin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Sa Daniel 7:25 nabasa natin na magsasalita siya laban sa taasan at inaapi ang kanyang banal na tao. Ang pag-uusig na ito ay hindi magiging random o hindi sinasadya, ito ay magiging sistematiko at sinasadya na target ang mga mananatiling tapat sa Diyos at tumanggi na ikompromiso ang kanilang mga paniniwala. Sa buong kasaysayan, ang mga tao ng Diyos ay nahaharap sa pagsalungat tulad ng binalaan ni Jesus sa Juan 20. Kung inuusig nila ako, pag-uusig din sila sa iyo. Ngunit ang pag-uusig sa ilalim ng Antikristo ay maabot ang hindi pa naganap na antas ng intensity at saklaw. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Apokalipsis 7 na binigyan siya ng kapangyarihan upang makipagdigma laban sa mga banal na tao ng Diyos at lupigin sila. Ang matalas na katotohanan na ito ay tumatawag sa mga mananampalataya na maghanda ng espiritual para sa mga mahihirap na oras sa hinaharap, pagpapalakas ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral sa Biblia at pakikisama sa ibang mga Kristiyano. Ano ang kapansin-pansin tungkol sa pag-uusig na ito ay hindi ito dapat magsimula bilang bukas na puot. Sa una, maaaring tumagal ng higit na banayad na mga form social na presyon, marginalization sa kultura, kawalan ng ekonomiya at legal na mga paghihigpit. Ipinapahiwatig ng Biblia na ang Antikristo ay masisira ang mga banal, Daniel 7:25, na nagmumungkahi ng isang unting proseso ng pagguho sa halip na agarang, dramatikong pagkilos. Ito ay nakahanay sa kung paano ang espiritual na pagsalungat ay madalas na gumagana hindi sa pamamagitan ng frontal assault, ngunit sa pamamagitan ng matatag na presyon na dahan-dahang na kompromiso ang pananampalataya at lutasin. Naunawaan ni Jesus ang panganib na ito, na ang dahilan kung bakit ipinagdasal niya ang kanyang mga tagasunod sa Juan 17:15. Ang aking dalangin ay hindi na ilalabas mo sila sa mundo, ngunit pinoprotektahan mo sila mula sa masasamang. Bilang mga mananampalataya, dapat tayong maging alerto sa mga banayad na paraan na ang mga halaga at kalayaan sa Biblia ay nasisira sa ating lipunan, na kinikilala na ang mga ito ay maaaring maging precursor sa higit na pag-uusig. Ang pag-usig ay malamang na isama ang censorship at pagsisikap na patahimikin ang katotohanan sa Biblia. Ang Antikristo ay hindi magpapahintulot sa mga tinig na hamon ng kanyang autoridad o ilantad ang kanyang panlilinlang. Makakakita na tayo ng mga anino ng ito sa kung paano ang mga pananaw sa Biblia ay lalong napalayo sa pampublikong diskurso na may label na mapupuot o paatras kaysa sa pakikisalamuha. Ang Apostol Pablo ay nahulaan ang kalakaran na ito sa 2
Timoteo 4:3-4. Para sa oras ay darating na ang mga tao ay hindi magtitipon ng mahusay na doktrina. Sa halip upang umangkop sa kanilang sariling mga hangarin, kakailanganin nila ang kanilang mga tainga upang sabihin kung ano ang kanilang pangangati ng mga tainga. Sa isang mundo na lalong tumatanggi sa ganap na katotohanan na pabor sa subjective na karanasan, ang matatag sa salita ng Diyos ay magiging magastos. Ngunit tiniyak tayo ni Jesus sa Mateo 5:10, mapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat ang kanilang kaharian ng langit. Ang pag-uusig ay magsasangkot din ng presyo ng ekonomiya. Ang Apocalypse 13:16-17 ay naglalarawan ng isang sistema kung saan walang makakabili o magbenta maliban kung mayroon silang marka. Habang ang eksaktong katangian ng marka na ito ay nananatiling debate sa mga eskolar, malinaw ang prinsipyo. Ang pakikilahok sa ekonomiya ay may ugnay sa katapatan sa sistema ng Antikristo. Maaari nating makita ang mga maagang porma nito sa kung paano ang mga paniniwala sa relihiyon ay lalong tinitingnan bilang hindi katugma sa ilang mga propesyon o aktibidad sa negosyo. Ang mga Kristiyano na humahawak sa mga halagang Biblia tungkol sa kasal, kasarian o kabanalan ng buhay ay nahaharap sa lumalagong mga hamon sa iba't ibang larangan. Habang tumitindi ang mga panggigipit na ito, kailangang magpasya ang mga mananampalataya kung saan namamalagi ang kanilang tunay na katapatan. Diretso itong tinalakay ni Jesus sa Mateo 10:24. Walang maaaring maglingkod ng dalawang masters. Hindi ka maaaring maglingkod kapwa Diyos at pera. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay dapat lumampas kahit na ang ating seguridad sa ekonomiya na nagtitiwala na magbibigay siya para sa mga mananatiling tapat sa Kanya. Sa kabila ng mabangis na katotohanan ng pag-uusig na ito, ang Biblia ay nag-aalok ng matinding asa at paghihikayat para sa mga mananampalataya. Tinitiyak sa amin ni Daniel na ang kapangyarihan ng Antikristo ay parehong limitado at pansamantala. Ang mga banal ay maihahatid sa kanyang mga kamay sa isang oras at kalahating oras. Daniel 7:25. Ang Diyos ay nagtakda ng mga hangganan sa aktibidad ng kaaway at hindi isang solong mananampalataya ang haharapin ang mga pagsubok na ito nang walang banal na layunin at suporta. Nangako si Jesus noong Mateo 28:20. Tiyak na kasama kita palagi hanggang sa wakas ng edad. Bukod dito, paulit-ulit na pinatutunayan ng banal na kasulatan na ang pag-uusig habang masakit ay gumagawa ng espiritual na paglaki at walang hanggang gantimpala. Ang Roma 8:18 ay nagpapaalala sa amin na ang aming kasalukuyang pagdurusa ay hindi nagkakahalaga ng paghahambing sa kaluwalhatian na ihayag sa amin. At sinabi mismo ni Jesus sa Apokalipsis 2:10, maging matapat kahit nasa kamatayan at bibigyan kita ng buhay bilang korona ng iyong tagumpay. Habang naghahanda tayo para sa posibilidad na madagdagan ang pagsalungat, makakakuha tayo ng lakas mula sa mga pangakong ito. Alam na ang ating pansamantalang mga pagsubok ay gumagawa ng isang walang hanggang kaluwalhatian na higit sa lahat. 2 mga taga-Korinto 4:17. Ang ika-6 na susi na ibinibigay ni Daniel para sa pagkilala sa Antikristo ay inihayag ang kanyang marahas na agenda. Susubukan niyang baguhin ang mga oras at batas. Sa Daniel 7:20 nabasa natin na susubukan niyang baguhin ang mga itinakdang oras at mga batas. Hindi lamang ito tungkol sa pag-aayos ng mga kalendaryo o pagpasa ng mga bagong batas. Ito ay kumakatawan sa isang pangunahing pag-atake sa banal na kautusan na itinatag ng Diyos. Ang pariralang itinakdang oras ay tumutukoy sa mga itinalagang panahon at ritmo na inorden ng Diyos, kapwa sa kalikasan at sa espiritual na pagsunod. Sa buong banal na kasulatan, nakikita natin na ang Diyos ay isang Diyos ng kaayusan na nagtatag ng mga oras at panahon para sa kanyang mga layunin. Sinasabi sa amin ng Ecclesiastes 3:1, may oras para sa lahat at isang panahon para sa bawat aktibidad sa ilalim ng langit. Sa pamamagitan ng pagtatangka na baguhin ang mga itinakdang oras na ito, ang Antikristo ay direktang hinahamon ng autoridad ng Diyos at naghahangad na muling mabigyan ng buhay ang buhay ng tao sa paligid ng kanyang sariling sistema kaysa sa disenyo ng Diyos. Ang pagbabago ng mga batas ay lampas lamang sa reformang pampulitika
Sa isang muling pagkakikita ng mga hangganan sa moral at espiritual, ang batas ng Diyos na naitala sa 10 utos at natupad kay Hesukristo ay nagtatatag ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali. Sinasalamin nito ang karakter ng Diyos at nagbibigay ng pundasyon para sa pag-unlad ng tao. Nang tanungin si Jesus tungkol sa pinakadakilang utos, tumugon siya sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa pag-ibig sa Diyos at kapitbahay, Mateo 22:37-40, na ipinapakita na ang banal na batas ay nakaugat sa relasyon at paggalang. Ang Antikristo sa kaibahan ay magsusulong ng isang sistema na sumasabog sa mga pagkakaiba. Iba ng moral at pinalalaki ang pagnanais ng tao sa itaas ng banal na utos. Maaari na nating makita ang tendensyang ito sa mga paggalaw ng kultura na tumanggi sa ganap na katotohanan at itaguyod ang relativismo ng moral tulad ng babala ni Isaiah 5:20 sa aba sa mga tumatawag ng masamang mabuti at mabuting kasamaan na naglalagay ng kadiliman para sa ilaw at ilaw para sa kadiliman. Ang ating pananampalataya sa hindi nagbabago na salita ng Diyos ay nagbibigay ng isang angkla sa mga paglilipat na etikal na pagtaas ng tubig. Ang pagtatangka na ito na baguhin ang mga oras at batas ay malamang na maipakita sa isang redefinition ng mga pangunahing institusyon ng tao at pagkakakilanlan. Ang pag-aasawa, kasarian, pamilya, at kahit na kung ano ang ibig sabihin ng maging tao lahat, ay maaaring sumailalim sa radikal na muling pag-iinterpretasyon sa ilalim ng impluensya ng Antikristo. Habang ipinapakita ang mga pagbabagong ito bilang pag-unlad at pagpapalaya, talagang kumakatawan sila sa pag-alis mula sa matalinong disenyo ng Diyos para sa pag-unlad ng tao. Sinasabi sa atin ng Genesis 1:27 na nilikha ng Diyos ang sangkatauhan sa kanyang sariling imahe. Sa imahe ng Diyos na nilikha niya sila, lalaki at babae na nilikha niya sila. Ang katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ng tao ay lalong hinamon sa ating kultura. Ang Antikristo ay mapabilis at maitaguyod ang paghihimagsik na ito laban sa nilikha na pagkakasunod. Sunod na nagtataguyod ng mga kahalili na nangangako ng kalayaan, ngunit sa huli ay humantong sa pagkalito at pagkaalipin. Ipinapaalala sa atin ni Jesus sa Juan 8:32 na ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo, hindi sa pamamagitan ng pag-abandona sa mga hangganan ng banal, ngunit sa pamamagitan ng pamumuhay na naaayon sa mga hangarin ng ating tagalikha. Marahil na higit na makabuluhan susubukan ng Antikristo na muling tukuyin ang pagka-espiritualidad mismo na nagtataguyod ng isang pandaigdigang sistemang relihiyoso na lumilitaw, nakasama at napaliwanagan ngunit panimula ay itinanggi ang pagiging natatangi ni Hesukristo. Maaaring isama niya ang mga elemento ng Kristyanismo habang walang laman ang kanilang tunay na kahulugan na lumilikha ng isang pagka-espiritual na tumatanggap ng pagmamalaki ng tao sa halip na nangangailangan ng pagsisisi at pananampalataya. Nagbabala ang Biblia tungkol dito sa 1 Timoteo 3:Cromger na naglalarawan sa mga may isang anyo ng kabanalan ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ang pekeng espiritualidad na ito ay malamang nabigyang diin ang potensyal ng tao at kosmiko na kamalayan habang binabawasan ang kasalanan, paghatol at ang pangangailangan para sa kaligtasan sa pamamagitan lamang ni Kristo. Nilinaw ng mga Gawa 4:12 na ang kaligtasan ay matatagpuan sa wala ng iba, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa sangkatauhan kung saan dapat tayong maligtas. Sa pamamagitan ng pag-dilute o pagtanggi sa eksklusibong pag-angkin na ito, ang sistemang relihiyoso ng Antikristo ay hahantong sa marami sa tunay na pananampalataya kay Hesukristo. Sa kabila ng mga ito tungkol sa mga pag-unlad, ang mga mananampalataya ay maaaring aliwin sa alam na ang katotohanan ng Diyos ay nananatiling hindi nagbabago at ang kanyang mga layunin ay hindi matitinag. Ang awit 119:89 ay nagpapahayag, "Ang iyong salita, Panginoon, ay walang hanggan. Ito ay matatag sa langit." Walang pagtatangka ng tao o demonyo na muling tukuyin ang katotohanan ang maaaring magtagumpay, sapagkat ang katotohanan mismo ay nakasalalay sa kalikasan at kalooban ng Diyos. Tiniyak tayo ni Jesus sa Mateo 10:30 na, "Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi mawawala."
Habang nasasaksihan natin ang pagtaas ng mga hamon sa katotohanan at pagpapahalaga sa Biblia, dapat nating masakop ang ating sarili ng mahigpit sa banal na kasulatan na pinapayagan ng salita ng Diyos na hubugin ang ating pag-unawa kaysa sa pagsunod sa mga uso sa kultura. Ang hindi nagbabago na tagapagligtas ay nagbibigay ng katatagan at direksyon sa isang mundo ng paglilipat ng mga pamantayan. Isang oras at kalahating oras, ang makahulang formula na kumakatawan sa 3 at kalahating taon. Ang tiyak na oras na ito ang mahigpit na mga hangganan sa paligid ng kanyang autoridad. Hindi mahalaga kung paano lumilitaw ang kapangyarihan ng Antikristo, umiiral lamang sa loob ng mga parameter na itinatag ng Diyos. At sa templo ay magtatayo siya ng isang suklam na nagdudulot ng pagkawasak. Inihayag ng timeline na ito ang diskarte ng Antikristo. Magsisimula siya sa kapayapaan at kooperasyon, lamang na ibunyag ang kanyang tunay na kalikasan sa kalahati ng panahon ng tipan. Ang banal na forwearing na ito ay nagpapakita ng pangangalaga ng Diyos sa kanyang mga tao, na tinitiyak na kahit na sa mga oras ng malaking panlilinlang, ang mga nakakaalam ng banal na kasulatan ay makikilala ang mga palatandaan at ang malaking pagdurusa ay nagpapakilala sa hindi kapanipaniwala na kahirapan para sa mundo at lalo na para sa mga naniniwala katumbas ulit. Sa panahong ito, ibubunyag ng Antikristo ang kanyang tunay na pagkatao na hinihingi ang pagsamba at pag-uusig sa mga taong nanatiling tapat sa Diyos para sa kapakanan ng mga hinirang sa mga araw na iyon ay maiikling. Ang aming pananalig sa katapatan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob kahit na ang mga mapaghamong panahon espesyal na kabuluhan sa pakikitungo ng Diyos sa sangkatauhan isang panahon na sapat upang maisakatuparan ang mga banal na layunin ngunit sapat na limitado upang ipakita ang gawa ng Diyos. Ang propeta Habakuk ay nakuha ang balanse na ito nang perpekto nang siya ay nanalangin. Panginoon, narinig ko ang iyong katanyagan. Nakatayo ako sa iyong mga gawa. Panginoon, ulitin mo sila sa ating panahon. Sa ating panahon ay ipakikilala sa kanila. Sa galit na alalahanin, Habakuk chapter 2. Kahit na sa paghuhusga, ang pangwakas na layunin ng Diyos ay ang pagtubos. Ang limitadong oras ng dominyon ng Antikristo ay sumasalamin sa banal na pangako na ito sa hustisya na naipit sa pamamagitan ng pakikiramay. Ang pansamantalang katangian ng pamamahala ng Antikristo ay tumuturo sa tunay na katotohanan na ang lahat ng mga kaharian ng tao ay lumilipas, habang ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Ang Daniel 7:27 ay nagpapatuloy na lampas sa paghahari ng Antikristo upang ilarawan ang kanyang paghuhusga at ang pagtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Ngunit ang korte ay uupo at ang kanyang kapangyarihan ay aalisin at ganap na masira magpakailanman. Kung gayon ang soberanya, kapangyarihan at kadakilaan ng lahat ng mga kaharian sa ilalim ng langit ay ibibigay sa mga banal na tao ng pinakamataas. Ang maluwalhating konklusyon na ito ay nagpapaalala sa atin na ang kasaysayan ay hindi gumagalaw sa kaguluhan ngunit patungo sa katuparan ng perpektong plano ng Diyos. Tulad ng itinuro sa atin ni Jesus na manalangin, ang iyong kaharian ay darating, ang iyong kalooban sa mundo tulad ng nasa langit. Mateo 6:10. Ang ating pananampalataya sa darating na kaharian na ito ay nagbibigay sa atin ng pananaw at pag-asa kahit na pinapanood natin ang mga nakakabagabag na mga kaganapan na magbubukas sa ating mundo. Ang maikling paghahari ng Antikristo ay hindi ang katapusan ng kwento, ito lamang ang madilim na sandali bago ang bukang liwayway ng walang hanggang araw ng Diyos. Ang na-explore lamang namin ay hindi lamang kamanghamanghang hula, ito ay isang banal na sistema ng babala na idinisenyo upang maprotektahan ang iyong pananampalataya sa mga napanganib na oras na ito. Ang 7 mga susi mula kay Daniel ay nagbibigay sa amin ng mga hindi maiisip na mga palatandaan upang makilala ang Antikristo, ngunit ang tanong ay nananatiling, magiging maingat ka ba upang makilala ang mga pattern na ito kapag lumitaw sila sa ating mundo? Gusto kong malaman kung alin sa 7 mga susi na ito ang nagulat sa iyo o alin ang nakikita mong potensyal na paglalahad sa ating mundo ngayon. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba ng iyong pananaw
ay maaring makatulong sa isa pang mananampalataya na ikonekta ang mga tuldok sa kanilang sariling espiritual na paglalakbay. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata sa propetikong timeline na ating tinitirhan, huwag panatilihin ang paghahayag na ito sa iyong sarili. Ibahagi ito sa isang taong pinapahalagahan mo kung sino ang nangangailangan ng pananaw sa Biblia na ito. At kung wala ka, siguraduhing mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video sa ang pangwakas na mga palatandaan ng babala. Bago ang pagbabalik, nalilitaw sa iyong screen ngayon. Tandaan sinabi sa amin ni Jesus sa Mateo 28:25 mo, "Kita nyo, sinabi ko sa iyo ng maaga, hindi kailanman inihayag ng Diyos ang makahulang katotohanan upang masiyahan ang ating pag-usi sa ginagawa niya upang ihanda tayo sa darating. Manatili sa panalangin, manatili sa salita at manatiling alerto." Hanggang sa susunod na oras, ito ay si Marco na nagpapaalala sa iyo na kahit na sa pinakamadilim na panahon ng makahula, ang aming pag-asa kay Kristo ay nagliliwanag ng maliwanag.